Mga kwento ng lagim. May maliit na kainan si Maris sa isla. Lagi siyang nakatutok sa pagpapalago nito. Laging abala ang isip niya sa munting negosyo na pinaghirapan niyang maitayo. Goal niya ang yumaman. Hindi naman siya breadwinner, pero nanggaling siya sa mahirap at wasak na pamilya. Habang lumalaki siya, alam niya na marami ang hindi naniniwala sa kakayahan niya, kaya para pabilibin sila ay kailangang magkaroon siya ng maraming pera. Maraming pera. Dahil naniniwala siya na kayang paikutin ng pera ang mga tao, na lahat ay makakaya niyang paluhurin sa harap niya kapag marami na siyang pera. Dahil sa paniniwalang ito, kaya sinusubsob niya ang sarili sa trabaho. Ang bangkero namang si Wilson ay subsob din sa trabaho, ngunit sinisiguro niya na meron siyang oras at panahon na maibibigay sa may sakit niyang ina at sa nobya niyang si Maris. Kahit madalas ay hindi siya hinaharap ng dalaga dahil sa kaabalahan nito sa trabaho. Palagi pa rin siyang umaasa sa pagmamahal nito. Inuunawa na lang niya ang mga prioridad nito sa buhay. Kahit minsan ay natatanong niya ang sarili kung kasama ba siya sa prioridad nito, ay ipinagkikibit balikat na lang niya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay siya pa rin ang nag-iisang nobyo ni Maris, at wala naman siyang nakikitang ibang lalaki na umaaligid dito. Hanggang isang gabi ay mangyari ang hindi inaasahang lagim sa Isla Verde. Kasabay ng pagguhit ng matatalim na kidlat at nakakagulat na malalakas na kulog, ang lupa sa lumang sementeryo ng isla ay nagbitak-bitak. Ang nananahimik na mga bangkay ay nagsidilat at nagkaroon ng kakayahan na bumangon mula sa kani-kanilang hukay. Tila mga gutom sa laman ng tao at uhaw sa dugo na nag-uunahan sa paglabas sa sementeryo upang maghanap ng kanilang mabibiktima. Ang mga kilos nila ay maliliksi, mabibilis at nakakataranta. Samantala, si Wilson ay kakatapos lang painumin ng gamot ang kanyang ina. Kinumutan niya ito, hinagkan sa noo at sinabing magpahinga na muna. Bukas ay ipapasyal niya ito sa tabing dagat para makalanghap ng sariwang hangin at muling mamasdan ang ganda ng kanilang paligid. Tumango-tango si Aling Wilma. Hinaplos ang pisngi ng anak. Tulad ng lagi niyang sinasabi rito, mag-ingat sa lahat ng oras at maging masaya. Tapos ay isinara na ng binata ang silid ng ina at siya naman ay nahiga na rin sa papag na nasa salas nila nang bigla siyang mapabalikwas ng bangon. Narinig kasi niya ang tila malalakas na yabag ng mga taong nagtatakbuhan. Sumilip siya sa bintana. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang tila mga buhay na bangkay na kumikitil sa buhay ng bawat taong
makasalubong ng mga ito sa labas, kahindik-hindik. At hindi mapaniwalaan ni Wilson ang nakita ng mga mata. Napaantanda siya, nataranta sa dapat niyang gawin. Sinisigurong nakakandado ang pinto nila. Pinalika ng ina sa silid at tiniyak din na nakasarang mabuti ang bintana nito. Napadilat si Aling Wilma. Tinanong ang anak kung ano ang nangyari. Hindi agad makasagot ang binata. Ngunit hindi niya matiis na hindi sabihin sa ina ang kanyang nakita. Bigla rin niyang naalala si Maris. Batid niya na sa ganitong oras ay nasa loob pa ito ng restaurant. Nag-i-inventory kasama ang 2 babae at isang lalaki na tauhan nito sa kainan. May mga pagkakataon pang nagpapaiwan doon mag-isa ang dalaga at doon na natutulog. Hinawakan ni Aling Wilma ang kamay ng anak at sinabing iligtas nito ang nobya kung magkakaroon ito ng pagkakataon. Hindi makasagot ang binata dahil ayaw din naman niyang iwan ng ina sa ganoong sitwasyon. Ngunit sinabi ng kanyang ina na kailangan niyang unahin ang tao na nagpapasaya sa kanyang puso dahil siya bilang kanyang ina ay matanda na at sakitin pa. Hindi na magtatagal sa mundo. Ipinauunawa rin sa kanya nito na ang pag-ibig ang magsisilbi niyang lakas sa hindi inaasahang malagim na senaryo na dumating ngayon sa kanilang isla. Ilang minuto pa lang ang nakakaraan ay dinig na dinig nila ang nakakapangilabot na hiyawan ng mga biktima ng mga buhay na bangkay sa labas. Sa tingin niya, ang iba ay nakapasok na sa mga bahay-bahay. Hinarang niya ang ilang piraso nilang upuan at mesa sa pintuan. Ang aparador ay inusod sa gawin ng bintana upang matakpan din ito. Sa mahinang boses ay sinabi ni Aling Wilma na gamitin ni Wilson ang itak ng yumao niyang ama upang maipanlaban sakaling atakihin sila ng buhay na bangkay. Agad namang kinuha ng binata ang itak na nakatusok sa dingding nila. Maya-maya pa ay nanahimik ang paligid. Marahang sumilip si Wilson sa kunting awang ng bintana. Ang nakita niya ay mga nagkalat na bangkay ng mga nabiktima. Muli ay nanlaki ang mga mata niya nang matuon ang pansin niya sa isang biktima. Nangingisay ito habang unti-unting bumabangon. At sa isang iglap ay naging tulad na rin ito ng biktima sa kanya. Naging isa na ring buhay na bangkay. Umalis si Wilson sa pagkakasilip. Naisip niya kung gano'n ang lahat ng nabiktima ay posibleng maging halimaw, ay lahat sila sa isla ay posibleng maging tulad ng mga ito. Samantala, naka-earpod si Maris, kaya't hindi niya naririnig ang pagkakagulo mula sa labas ng kainan. Abala siya sa pagbibilang ng kanilang kinita. Yung 2 babae na tauhan niya na palabas na sana ng kainan para umuwi ay mabilis na inatake ng buhay na bangkay. Naulingan niya ang sigaw ng mga ito, ngunit
Paglingon niya sa bandang pintuan ay wala naman siyang nakita. Kaya't naisip niya na baka guni-guni lang niya ang narinig. Yung tauhan naman niyang lalaki na galing sa CR ay magpapaalam na rin sana sa kanya para makauwi na. Subalit, bigla rin itong inatake ng buhay na bangkay mula sa nakabukas na pinto ng kainan. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.